Yung magandang gabi sa inyong lahat. Actually, umaga na pala. Hindi, gabi pa po, kaya lang bukas ng umaga ko pa po ito i-upload. Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Ay, umaga pala. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Gabi po ngayon, bukas kung umaga i-upload itong video. I-clear na lang natin yung video kasi late na yung oras. So, meron pong latest balita dito po kay PBBM dahil nandun siya sa abroad ngayon, nasa Asian Summit at nagpa-unlock ng interview na sabi niya, I don't want impeachment. Sabi niya, bakit ba lagi ako nag-i-explain tungkol sa impeachment? Siguro, Mr. President, majority ng mga Pilipino hindi na po naniniwala sa mga palusot nyo. Lagi nyo kasing iniiwas yung sarili nyo. Iwas pusoy ang ginagawa nyo. Kaya yung media patuloy na nagtatanong. At sinabi nga ni Attorney Panelo na walang ginagawa ang Kamara, walang ginagawa ang speaker nang hindi nalalaman ng presidente. At tahasang sinabi ni Attorney Panelo na si PBBM ay involved, sangkot sa pagpapa-impeach kay BP Sara. At meron nga ditong latest survey ang Pulse Asia, no? Ito, yung trust rating. Ito po si PBBM, PRRD, BP Sara. Tignan nyo yung itsura ni PBBM, oh. Lugmok, bagsak eh. 32%. Lagapak po, bagsak ang rating. Tignan nyo naman si PRRD, 63%. BP Sara, 50%. Ayan po, patunay na pwede na po kayong mag-resign. Kaya lang, dun nga sa latest interview niya, hindi raw siya magre-resign. Bakit naman niya gagawin yan? At never daw niyang tinatakbuhan ang mga problema. Oo, may tama naman yun. Hindi naman talaga siya tumatakbo sa problema. Pero ano ginagawa niya? Nagkakamot na lang. Ano gagawin natin? Hindi nga tumatakbo sa problema. Pero may ginagawa ba? Sa inflation. Pagkawalan ng trabaho. Sa krimen. Peace and order. Ano ginagawa mo dyan? Nagbalikan yung droga sa Maynila, sa Cebu City, sa Davao City. Anong ginagawa nyo? Isisisi na lang. Isisisi sa iba. Parang diskarte ni Pinoy, no? Ay, kasalanan ng nakaraang administrasyon yan. Yung ganun yung diskarte ni Pinoy pag pumapalpak. Kasalanan nila, hindi ko kasalanan yan. Ganon ang ginagawa ni PBBM. Lagi niyang iniiwas yung sarili niya, nililigtas. Iwas pusoy nga eh. So, pakinggan po muna natin si Attorney Sal Panelo. Ito po, papasukin natin ang balita. Katotohanan niya, wala naman nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng Presidente. At yan naman klarong-klaro. Ang hindi lang nasunod yung teoryang yan sa panahon ni Presidente Duterte, hindi talaga siya nakialam. Pero ito, talagang alam natin na alam ni Presidente Marcos Jr. yan. Kasi si Martin, Speaker Martin, hindi ikilos yan kung hindi alam at hindi papayag ang Presidente. So hindi po kayo naniniwala doon sa sinasabi ni PBBM na hindi siya nakikialam sa impeachment? Hindi! Hindi. Yan. Para ilayo niya ang kanyang sarili. Pareho din yun sinabi niya, walang jurisdiction. Pero pumayag siyang papasukin, nagkaroon ng jurisdiction. Pumayag siya na may nag-iimbestiga. Kaya nangyayari pala alat kayo pala. Alright. So, yun yung ginagawa palagi ni PBBM. Dati pa to eh. Nahalimbawa ko na yung sa bigas eh. So, yung second zona niya. Sabi niya, kaya nagmamahal ang presyo ng bigas dahil sa smuggling, illegal importer, sa mga hoarding,
O, yan yung ano, yan yung mga dahilan kaya nagmamahal ang presyo ng bigas. Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan ng mga smuggling. O ano ginawa mo? May hinuli ka ba na mga smuggler? Noong dumadami na yung kapalpakan, ano ginawa nila? Isisi sa Duterte. Ay, kasalanan ng Duterte yan. Ay, Duterte yan. Kasalanan ng Duterte yan. Yun nga yung nagbalikan na yung droga. Kasalanan ng Duterte. Peace and order, wala na. Ang dami ng krimen. Kasalanan ng Duterte. Ganun lang yung ginagawa nila. Eh pag ganyan ng presidente, wala talaga. Wala talagang mangyayari. So pakinggan na natin yung latest interview kay PBBM. Ito po, pakinggan nyo. Yes, Vicky, nakapanayam ng mga mamamahayag ngayong gabi lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit, at isa nga sa mga nabanggit niya ay hindi siya magre-resign. Yan ang tugon ng Pangulo kasunod ng mga panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang mag-resign sa halip na pagbitiwin ang kanyang gabinete. Narito ang kanyang tugon sa hirit na yan. Kung gagawin yun. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Wow! Wala nga sa ugali mo, pero ano ginagawa mo? Paano mo hinaharap ang problema? Paano mo sinusolusyonan? Wala ka rin ginagawa. Magkakamot nga lang eh. Ano gagawin natin? Wala ka rin ginagawa eh. Hindi mo tinutugunan eh. Kaya yung problema nung 2 years, problema pa rin ngayon. Ang gagawin mo na lang, isisisi mo na lang sa iba. Halimbawa, itong kapalpakan sa gobyerno, nag-failed ang gobyerno dahil sa resulta ng nakaraang eleksyon. Ano ginawa niya? Revamp. Courtesy resignation. Mga palpak. Kasalanan nila. Kaya mga cabinet member, kasalanan nila yan. Kaya pagre-resigning ko sila. Pero ako wala akong kasalanan dyan. Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan nila. Lahat ng nangyayari, kasalanan nila. Si PBBM wala. Lagi niyang nililigtas yung sarili niya. Iwas pusoy ang ginagawa. Lahat na eh. Kulang na lang yung pagkamatay ni Magellan, ibintang sa Duterte. Baka malay mo, madulas siya, no? Yung bang kargado. Tapos yung pagkamatay ni Magellan, ibinintang kay Duterte. Yan po yung ginagawa niya matagal na. Ngayon na lang natin naiintindihan, yan pala yung style niya. Style din kay Pinoy. Isisisi na lang sa nakaraang administrasyon yung kapalpakan ng gobyerno niya ngayon. Kung hindi niya na isisisi na sa mga cabinet member. Kapag ba yung cabinet member mo pumalpak, halimbawa isang cabinet member, no? Kapag pumalpak, ibig sabihin niyan palpak ka rin. Kailangan mong i-admit yan. Kasi pag yung isang cabinet member, maganda yung accomplishment, ano ang sinasabi ni Claire Castro? Yan po ay dahil sa pagsusumikap ng ating presidente. Wow! Ganun eh. Kapag may accomplishment, yan yung naririnig natin kay Claire. Pagsusumikap ng ating presidente. Ang galing, ano? Hindi na po uubra ngayon yan, Mr. President. Ang halos lahat ng tao, majority of the people of the Philippines, ay nakatutok. Nagmamanman, nagbabantay sa'yo. Never mo nang madadaya, no? Yun lang ang ginagawa nila eh. Dayain yung mga data. Saan galing yung data? Sa gobyerno rin niya. Na, bumagal ang pagtaas ng inflation rate. Sino may sabi? Gobyerno niya. Pero yung totoong survey, yung independent survey company, iba yung sinasabi. Ngayon, ito yung rating, yung trust rating. 63% si Pangulong Duterte, 32% si PBBM.
Kapag naglabas ng survey yung Okta, baliktad na yan. Ha? 63% na si PBBM. Ganyan lang yung ginagawa, pandadaya. Pandadaya lang para madaya yung taong bayan. Kung talagang ayaw mo ng impeachment, no? I don't want impeachment, sabi ni PBBM. Bakit na-impeach pa rin si BP Sara? Bakit hinayaan mo yung mga congressman na pumirma at i-impeach si BP Sara? Kung ayaw mo talaga ng impeachment. Bibigyan kita ng isang halimbawa, no? Kung talagang ayaw mo ng impeachment at ikaw ay presidente, bibigyan kita ng isang presidente na tinatawag naming the greatest president of all time. Si Pangulong Duterte. Ito, panoorin mo, PBBM. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Lenny Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basihan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Just stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. May nagsampa ng impeachment kay BP Sara. Naisampa na. No? Ano sabi ni PRRD? Guys, lay off. Stop it. Ha? Elected yung tao. Ibinoto yan yung tao na yan. Ano nangyari sa impeachment na isinampa? Wala. Hindi kumilos ang Congress. Wala naging permahan. Hindi itinuloy. Bakit? Sinabi ng presidente. Ibig sabihin, PBBM, kahit paulit-ulit mo sabi, I don't want impeachment. May nalalaman ka pang storm in a teacup. Wala yan. Hindi ka pinapakinggan. Isa kang mahinang presidente. That's the real talk. Ayan po ang totoo. Kung ikaw ay malakas na presidente, pakikinggan ka. Kasi nga, makakasira lang ito sa mga priorities ng Senado, mga pangunahing dapat trabahuhin. Makakasira talaga yan. Yan ang sabi ni Mr. President Rodrigo Duterte, the greatest president of all time. Makakasira sa kanya yung impeachment na yan. Hindi sila makakapagtrabaho. Yung team, buong team, kasama na dyan Senado, Kongreso, mga gabinete, buong team hindi makakapagtrabaho ng maayos. Kaya sigurado, kapag yung impeachment na yan nagtuloy-tuloy, wala kang accomplishment na magagawa talaga. Magre-reflect yan sa'yo. Ayaw na mangyari ni Pangulong Duterte na mag-reflect yan sa kanya. Masisira siya, yung trabaho niya hindi magtatagumpay, maaring mag-failed siya. Kasi gumagamit ng utak. Well, ang utak mo siguro nakadiretso sa kailangan manatili tayo sa pwesto. Kapag ganyan, mahahalata ng taong bayan yan. O wala tayong aasahan dito sa presidente natin. Kung totoo man na ayaw mo talaga ng impeachment, halimbawa lang, ayaw mo talaga, o totoo ka talaga, bakit hindi ka sinusunod? No? Sasabihin niya, hindi naman mga kaalyado ko ang nagsampan ng impeachment. Yan ang sinabi niya. May karuktong pa kasi yun. Hindi mga kaalyado mo. Oo nga. Sino nagsampa? Sila De Lima, mga pare, mga komunista. O, kaninong kaalyado yan? Kay Tamba. O ano mo si Tamba? Pinsan. Ano mo pa? Kaalyado rin. Di kaalyado mo rin mga nagsampa. Ililigtas talaga niya yung sarili niya. Iiwas pusoy talaga. Yan lang po ang ginagawa ng ating presidente. Wala na po. Kaya hindi na po aasenso itong
presidente natin. Ano talaga siya? Palubog siya ng palubog. Pabagsak po siya ng pabagsak. At mayroon nga tayong nakita, no? Si Amy Marcos, laging kasama ni BP Sara. Una, kasama siya doon sa blessing yata ng bagong satellite office ni BP Sara, kasama siya. Aba, nung nagpunta si BP Sara sa Qatar, in-invite din pala siya. Magkasama na naman sila. Kaya meron akong narinig na, aba, BP Sara for President, Amy for Vice President. Magtatandem kaya yung dalawa? Nako. Wag naman sana ay nung kumandidato siyang senador, okay ako nun. Binoto ko siya. Opo, binoto ko si Amy Marcos. Hanggang doon na lang. Huwag ka na mag-vice president. hindi na po ako sang-ayon. Maging Senate President yan, sang-ayon pa ako. Kasi kapag nag-Senate President ito si Amy, yung iba ayaw talaga. Okay lang. Ano nyo yan? Opinion nyo yan, desisyon nyo yan. Okay lang, igagalang po natin yan. Pero ako gusto ko. Kasi kapag naging Senate President si Amy Marcos, si BP Sara, solid. Solid, walang babangga ng mga senador dyan. Solid po yan. Opo. At yung ibang mga congressman na nagbabalak, maghihinay-hinay din eh. Opo, maniwala kayo. Kung si Cheese Escudero, doon ako kay Amy. O, kanino kayo? Cheese o Amy? Kanino kayo? Mamili kayo, isa lang. Huwag na kayong pipili sa iba. Ito nga yung pinagpipilian. Cheese o Amy? Tapos sabihin nyo, Marcoleta. Oh. Hindi nga, wala nga siya sa choices. Wala rin sa choices si Soto. Cheese o Amy, yan lang ang pagpipilian nyo. Kanino kayo? So, yan yung isagot nyo. I-comment po ninyo down below sa comment section. So, ito pong pamumuno ni PBB, pabagsak na po. Ganon din. Mahihila na po si Philippines. Mahihila pabagsak. At kung si PBBM, yung bangka niya ay pabagsak na, ganon din po si Amy Marcos. Mahihila na rin po pabagsak. So kung kakandidato siya ng vice presidente kay BP Sara, hindi po siya magtatagumpay. Senador, pwede. Senate President, okay pa. So Vice President, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.